Ang lupit ng ating pa-intro. Maraming salamat kay Badang. At tayo ay makakasaksi ng paniguradong isang mainit na laban for the last series of the day. So ito na, mukhang typical na panggugulo ang sisimulan dito ng Onyx Philippines. Sinabi naman natin, very expected no na magiging agresibo talaga etong lineup na to. Hilda, Tigba naman, di ba? Tapos Paramis na pwedeng mag-in-out, in-out. Kumbaga yung konsepto ni Midnight kanina, di ba? Ng lande. Ay, oo, sa bagay. Pwedeng gawin talaga ng Onyx Philippines. Valentine's Day pa naman ngayon, kaya pala ganun Hindi yung mga pa tema ngayon. ni Midnight. Bukas, ay hindi pa pala bukas, sa Thursday. Oo. Sa Thursday pa pala. At magkikita-kita po tayo sa Valentine's kasi may Snapdragon po nun. Yay! Oo, tama. Sa mga walang ka-date dyan sa Feb 14, tara, sama-sama tayo. Manood po tayo ng Snapdragon. Pero dito muna tayo mag-focus kasi second day pa lang ng group stage eh. Uy, grabe. 3 yung flicker dito ng Onyx Philippines. So, ano pa yan? Grabing tapang considering din yung ejector possibilities ni Yum. So, parang alam lang nila na pwedeng okay lang, deny lang natin ng i-deny paulit-ulit kasi kaya naman natin yung gawin with the heroes na meron tayo. At parang SRG ata yung unang gagawa ng play ngayon. 3 ka agad na nandun sa baba pero alam naman to ng Onyx Philippines. Kaya Kirk still safe. So far, wala pa masyadong heavy focus na nangyari dyan sa gitna pero parang ito na nga ata magsisimula na. Okay? Naku, hindi na nakapag-flicker dito si Brusco at binigyan na siya. Sabi mo kasi wala pang nagaganap na pokes. Sinimulan na ni Stormy Inunahan with na. the Valentina. At ang dami niyang kasama dun sa area na yon. So, kontrolado na ng SRG. Etong turtle pit natin for sure. Lalo pa at for orange buff pa lang si King Kong. Parang eto yata yung chance ba nating makita na hindi ganoon ka magiging mabilis na 9 minutes, 8 minutes ang level ni King Kong. Kasi medyo nasasabayan, nade-deny ng SRG so far. Actually, yun yung ginagawa ng Onyx pag alam nilang hindi pa nila strength. I-let go na lang nila yung first turtle para kahit paano ma-minimize yung casualties na pwede mangyari for Onyx Philippines. And hahanap na lang sila ng trade katulad ng paghahanap nila dito kay Kram. Kahit may vengeance, wala silang pake dahil unang tutumba for the Onyx Philippines ay si Kram sa kamay ni Kirk. At naging masaya pa si Kirk na nasa loob sila ng damo. so parang okay lang sa akin ilaban ang lahat ng to. Parang pwede naman din niyang in-out at kasama rin si King Kong. So speaking of the trades, mukhang nagiging efficient naman ang Onyx Philippines sa paggawa at pagkuha. No? Hindi naman sobrang behind din ang Onyx or even si King Kong. Lamang na nga sila eh. Diba? Wala sila no isang turtle pero pantay lang kill score. Tapos lamang pa sila in terms of gold kahit onti lang yan. Yun yung sinasabi kanina ni Midnight, ang galing talaga mag-trade ng Onyx Philippines. After makuha ng SRG yung turtle, naghanap kaagad sila ng Kellen. At the same time, umaagaw ng jungle creep si Kellra doon sa top side. So kahit papano, Onyx Philippines, sila pa rin yung nagko-control kahit hindi nila nakuha yung mga first objectives. Pero parang okay. Uy, Kirk, dalawa dito. pumasok na nga doon si King Kong. Dalawa dito. Sabi ni Kirk, ilaban na natin ito. Sakto naman at makakarespo agad ang ibang members ng Onyx Philippines. Napakabilis nga naman kasi makapag-rotate ng lineup nila. Oo, may Hilda ka ba naman, tas naka-joy ka pa. And at the same time, Onyx Philippines, kahit hindi sila as aggressive as the games na we've seen before, ang galing nila talaga mag-responde sa kung anumang rotation ibabato sa kanila ng SRG. Yep. Props to Kirk also na nakita mo, nagkakat na ngayon para mas makapagtambay pa siya lalo sa mid. Maguguluhan na naman tayo kung sino ba talaga yung Rom, kung si Brusco ba o si Kirk kasi ang bilis talaga gumalaw netong Kirk pag nakahilda. Oh, trend na siya ngayon eh, no? Sa mga nagiging XP laners natin talaga. Yung tipong, ganito naman yung typical, paunahan mag-clear ng wave, makatulong agad, makarespo sa teammates. Pero yung level na hanggang kabilang lane talaga mararating mo, ganoon ka layo ang ikot. So now tingnan natin kasi papasok na nga Infernal Pursuits mula rito kay Kram, pero yung Netherrealm ni Super Friends mukhang ipagpapatuloy lang ito ng Onyx Philippines at talagang sumilip lang ulit si King Kong para retrain yung turtle. Magiging kapalit nga lang si Brusco pero makakakuha pa rin ng objective ang Onyx. Okay, doon sa taas, nag-1v1 dito si Keller tsaka si Onyx. And so, Onyx Philippines with a huge Netherrealm flame coming in from Super Friends para masiguradong Onyx Philippines na makakakuha ng ikalawang turtle. So far, medyo mabagal yung yung laro yung takbo Hindi ko in-expect na ganito ang level. Kasi kahit kanina, SRG versus or Onyx versus Flash, diba? Oo. Sobrang action agad. Sabi nga ni Midnight, average yun 2.5 kills per minute for both teams eh. Kanina. Ma-action eh. Nung nag-SRG versus TLID, yun, nagkaroon ng sobrang one-sided talaga na game, diba? Pero item check na mabilis.
halos lahat talaga ng players ng Onyx Philippines ngayon lamang kontra sa katapat nila. Parang puwera lang kay Brusco kasi parang twice na siya nabibigyan. Pero dito pumapasok yung idea na eto yung mga okay lang for Onyx Philippines na mangyari. Kasi nagiging very worth it naman yung death nung kanilang mga kakampi. Tama, yun nga din yung sinabi ni Brusco na isa sa mga number 1 tips Yes. pag magro-roam kayo. Huwag kayo matakot mamatay, yun naman talaga trabaho nyo. Walang kwenta dapat yung KDA para sa inyo. Si King Kong nangagaw na nga ng purple buff. Ay oo, naagaw nga niya kay Sekais. Yes, at nagkikita-kita na lahat dito sa gitna. Naku, Yums, may ejector na gagawin! Mukhang mabibigyan na nga si Kirk! Pero -1 at hindi pa umaalis ang Onyx. Kasi alam nila may potential setup pa na pwede labas si Brusco pati Netherrealm coming in from Super Friends. Kahit mapitas na si Kirk, wala silang pake as long as yung mid trio nila buhay pa. Hindi nila bibigay yung river control sa SRG. Oo. Isipin mo, ganoon kabilis or ganoon kampante lang talaga ang Onyx Philippines na magstay doon. Tipong kapag nawalan ka agad, 'di ba, parang ang call, medyo urong ka na ng onti muna, pero magpwesto na sila dito sa ating susunod na turtle. Yums, nahanap pa siya dito. Uy, teka lang. Uy, wag ka lumayo. Dito ka lang daw, Dito sabi. ka lang daw, sabi. Pero mayroong Netherrealm ng SRG dito. Sumasagot naman ng Onyx Philippines. Bigla King Kong ng habol with the rhythm of joy, pati electrifying beats. Cram, pinop na yung kanyang vengeance. Habang si Innocent nakapag free hit dito. Cram, talon ng talon. Pero ang problema, nandiyan na si Kella. Nakabili pa ng Sky Piercer. Nakaisa na. Cram is gonna fall down. Gonna be a retribution battle. Pero si Kais will secure the turtle. May conceal na magaganap dito for SRG para makadisengage. And Onyx Philippines makakuha ng isang kill. Pero SRG, sa kanila yung turtle. Medyo hindi rin sumali doon si Innocent. Oo. Talagang yung turtle lang yung pinrioritize niya. Talagang batuhan na mga shuriken dito. And so I feel na yun yung priority ng SRG at least, or knowing na 'di ba parang nawala na rin sila ng isa. Pero Onyx Philippines very consistent pa rin naman dito pagpapatuloy yung paggugulo. Blade Surge, naku, hindi kumonekta. Electrifying Beats ginamit na rin. At na-deny muli si Sekais ng isa na namang purple buff. At hindi lang yon, yung distraction na ginawa ng Onyx Philippines led to Kelra pushing another turret bottom lane naman ngayon. Isipin mo bago yung turtle na yun, nag-push siya sa taas. Tapos nag-participate sa turtle fight, nakapatay kay Cram. After nun, dumiretso sa baba para pumush at makabagsak ng Tori. Ganun ka-efficient si Kelra. Kaya pala noong unang series, 1,000 gold per minute Naku. for 2 games straight. Ito pa naman yung medyo mahirap kapag nakikita natin yung SRG na nafo-force to a point na nagiging reactive na lang sila sa plays ng kalaban. Kasi parang pinaka-strength talaga nila ideally, yung sila yung nagsiset ng tempo, yung sila yung nagdi-dictate nung nagiging flow ng laban. Pero right now, parang Onyx Philippines, sasakyan nila ng onte yung mga attempts dito ng SRG. Pero unknowingly, iba yung pinaka nagiging intention nila and they don't lose sight of that. Pero ngayon, conceal. Sino na ba ang hahanapin nila Brusco rito? Panakot lang. Asar lang. Asar lang. Pasalamat daw, sabi daw wala pang flicker si Brusco. Pero kung may flicker yun, gugora yan eh. Utak ng roamer ganyan eh. Pag naka-conceal yan, kailangan may mangyari. Pero Onyx Philippines, Oo. dahil sa ginawa nila ngayon eh, napapaliw yung SRG. Nahihirapan sila gumalaw sa kung paano nila Oo. gusto gumalaw eh. Tsaka parang yung timing nung paggamit nila ng conceal na yon, kahit nasabihin mong mawala yung later on, na-control na nila yung Lord Pit. Parang nakuha na nila yung pwesto na gusto nilang makuha. Yung SRG ngayon, yung kinakailangan pang pumasok ng kaunti. Kasi nandito na si Brusco. Meron na siyang impormasyon. At Lord na nga ito. So, ganun kabilis yung mga nagiging pangyayari dito. Hindi na natin namamalayan na Lord objective na ang paglalabanan ng dalawang teams. So, sino naman kaya makakakuha ng advantage? Sino ang mauuna sa engage? Okay, si Sekais, hindi nila alam kung saan ayun na, nagpakita na dito si Sekais. So, Onyx Philippines doing the Philippine Lord. And sabi si Kirk, nakikipag 1v1 doon kay Stormy. Si No. Stormy, kinakailangan umuwi, pero hindi pa naman pinapapi sarili ng Netherrealm. Oy, may ejector doon sa baba! Naku po si Yums! Nahanap si King Kong pero may Netherrealmingan! Super Friends na naman with the Super Instincts to save the Super Family. And bye-bye, sabi ni Kelra with the Sky Piercer gonna pick up 2. Yums on the other hand, tinatry yung best para masave si Cram. Kaso ang problema, nawalaan din siya sa mapa. Cram, laban sa tatlo. Hindi niya kakayanin. A maniac for Kelra! And the Filipino Savage strikes again! Once again, makakapag-savage ang the world standard
Hindi natin namalayan, nagkahiwa-hiwalay na yung laban, pero yung 5 kills na ipon-ipon pa din. Naipon-ipon ni Kel, pati pag-ipon niya ng Savage dahil kung tatandaan mo, January meron na siyang Savage. January yun. Ngayon, February, may Monthly? Savage na naman. Monthly na ba yan? Monthly Savage. Kelray, baka na talaga, Kelra. Pero yung nakita nating pangyayari doon sa previous na sequence na yon, very favorable talaga for Onyx Philippines kung isipin. Yung pagka-low agad ni King Kong dito, nakuha niya ng buong-buo yung attention ni Sekais. Oo. The mere fact na nawala si Sekais dun sa laban, ang laki nung nabawas na damage output mula sa SRG. Tapos naging panapos na lang siya sa Savage talaga na kung ninakaw na Netherrealm. Mabubuhay pa yata naman si Stormy. And kumpleto pa. Buo pa ang Lord na nakuha ng Onyx Philippines. Tsaka even before yung ginawa ni King Kong, the fact na si Kirk na zone out niya si Stormy, Yep. kasi sobrang low na kahit may Netherrealm, hindi niya pinrock, pero wala siya, out of position kaagad yung Valentina na SRG. At ngayon, Lord marching in onto the middle lane. Wala nang Netherrealm na pwede makuha dito si Stormy, kaya naman lamang na lamang ang Onyx Philippines. At grabe na wala bigla si Innocent! Ito yung sinasabi nating agresibong paggamit ng Netherrealm. Talagang pumasok na ang buong Onyx Philippines kahit pa sa ilalim ng tore in the less than 12-minute mark. So, wala na nga yung Holy Shields dito ng inhibitor turrets ng SRG. Isa na lang doon sa bandang bottom lane. Pero mukhang hindi na Oy! hahayaan ng Onyx Philippines na tumayo pa itong mid lane na yan. At napakaganda nung naging huli ni Brusco doon sa likuran. Pero tatalon pa rin naman etong si Gra, pero hindi na talaga makakayanan. Stormy mag-isa na lang, pero hindi na madedepensahan. Okay, Innocent na buhay pa dito. Laban sa 4. Kakayanin pa ba niya gumawa ng milagro? Pero parang hindi na. A triple for King Kong. Onyx Philippines.